Eliza POV. Nasaan ako? Pagkamulat ng mata ko, kaagad akong napabalikwas ng bangon, nang mapagtanto ko na hindi ito ang kwarto ko. God! Nasaan ako? Wala akong masyadong makita, madilim ang buong paligid, brown out ba? Naaninag ko lang is may 3 pinto na may gawa sa kahoy, at sa itsura ng pagkakadesenyo hindi ito basta-basta lang, ang ganda nito ang elegante. Naaamoy ko ang amoy na kinaka-adikan ko. It's familiar. It's Radley Calvin Klein perfume. Kailangan ko nang umuwi kung nasaan man ako, oh my. Bakit ganito ang suot ko? Hindi na ako naka-uniform, nakasuot na ako ng malaking t-shirt na kulay puti, at naka-cycling na lang ako. Ang naalala ko is nasa kondo ako ni Radley, oh God. Umalis ako sa pagkakakumot ko at tatayo na sana, pero may nakita akong anino ng isang lalaki, nakasandal ito sa pinto, at sa pakiramdam ko ay nakatingin siya sa akin. Open the light please, it's so dark wala akong makita. Mangiyak-iyak kong sabi. Bakit ba kasi ang dilim? Anong klaseng kwarto ba to? Narinig ko ang footsteps niya, at lumiwanag na rin ang buong kwarto, inilibot ko ang paningin ko sa kwarto. I look around, kaya ako masyadong nadidiliman, dahil sa itim ang buong kwarto. Pati ang mga gamit rito, maging ang kamang kinauupuan ko. You're awake, are you hungry? Tanong niya sa akin, pero parang hindi naman ako ang tinatanong niya, dahil hindi rin naman siya nakatingin sa akin. Ako bang tinatanong mo? Tinuro ko ang sarili ko, at tumingin siya sa akin. He stepped and walked towards me. Of course. Who else? Mahinahon pero alam kong may bahid ng inis. Tinabihan niya ako ng upo sa kama, at niyakap niya ko mula sa gilid. Change your shirt, you can choose whatever you want to wear, just not a white color. He whispered and he kissed me on my shoulder. Hoy, bitawan mo nga ako. Makayakap ka sa akin akala mo okay na tayo, tsaka anong ginawa mo sa akin? Bakit ganito na ang suot ko ah? Parang bata kong sabi pero pagalit. Isn't obvious, he said. Isn't obvious what? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya, anong ibig niyang sabihin? Pinalitan mo lang naman ako ng damit di ba? Nauutol kong tanong. Paano kung hindi lang iyon? I did more, he husky whispered to me. Ano? Kung may iba pa siyang ginagawa, may nangyari sa amin. Bakit hindi ko naramdaman? I'm so young, why did you let this crazy man advantage me? He take advantage my weakness, gusto ko siyang hampasin, pero di ko magawa. Parang may pumipigil sa akin na wag ko siyang saktan. Inalis niya na ang pagkakayakap niya sa akin. Change your shirt before you go out of this room. He ordered me, before he walked towards the door. Nakakainis ka Radley. Nang makabawi na ko sa narinig ko sa kanya, dali-dali akong sumunod sa kanya, pabalibag kong senarya ang pintuan, nagmamadali akong bumaba. Nanlaki ang mata ko nang makarating ako sa sala, sila naman ay may tingin na nakakaasar sa akin. Nakita ko ang 4 na lalaki na nakaupo sa sofa, at si Radley nakatayo sa harapan nila, hindi niya ako makita dahil sa nakatalikod siya sa akin. Sabay-sabay na napatingin sa akin, pero agad namang iniwas ang tingin, may sumipol kaya napalingon si Radley. Nakita kong yumigting ang panga niya, at inisang hakbang ang pagitan namin at niyakap ako. I told you to change your shirt before you go out, didn't I? He whispered. Ayos naman ang suot ko ah. Ang sabihin niya chancing lang siya. Kinurot ko siya sa tagiliran, dahilan para mapamura siya. Oh. Daing niya at napahawak sa tagiliran niya na kinurot ko. OA. Napabitaw na siya sa pagkakayakap sa akin. Kanina ka pa ah. Naiinis na ako sayo, can you please open the door? I need to go home, ani ko at kinuha ko ang bag ko na nasa couch. Good evening Eliza. Bati sa akin ni Rex. Guwapo, maputi, matangkad, may maskuladong katawan, higit sa lahat babero. That's Rex. One of Radley cousin. Good evening. Napasarap ang tulog mo ah, sabi naman ni Rev. Another Radley cousin. He's a serious kind of man, guwapo, matangkad, may matitipunong katawan, sa pagkakaalam ko seryoso siyang tao. Masakit pa ba? Napabaling ako sa nagtanong it's red.
Ang malo kong pinsan ni Radley, nakakatuwa siyang kasama, guwapo, mayaman, matangkad, halos pare-pareho lang sila ng standard look, but iba-iba ang attitude. He's a womanizer ta. Hindi ako nagtataka kung bakit sikat sila sa school, at pinagkakaguluhan. May asar ng ngiti si Red na bamulong kay Radley. Shut up! Saway ni Radley at tinuro niya si Red. Umaandar na naman ang kalokohan nito eh. Hindi ka nagsasalita Eliza, problem. Puna sa akin ni Ren. May side siyang kapareho ni Radley, pero mabait naman siya. Guwapo, matangkad, matipuno ang katawan. Hi sa inyo. Ani ko habang hinahalungkat ko ang bag ko, hinahanap ko kasi ang phone ko. Tatawagan ko si Andrea magpapasundo ako. Napatigil ako sa paghahanap ng phone ko, nang maramdaman kong may kamay na pumulupot sa bewang ko. Get inside the room wife. He husky whispered. Get inside. Tapos ano? Gagawin niya ulit ang ginawa niya nang tulog ako. Inalis ko ang yakap niya sa akin, at hinarap ko siya. At anong gagawin mo ah? Naiinis kong tanong sa kanya. Tumaas ang isa niyang kilay. Wow ah, taray ka girl. Nothing, but if you want to do something I gave it to you. His smirk turned to a devilish smile. You're crazy. Inirapan ko siya at ibinalik ang atensyon ko sa bag ko, na saan na ba kasi yun? Yeah, you make me crazy. Napatigil ako sa paghahalungkat sa bag ko, may narinig pa akong sumipol. Yun lang naman ang sinabi niya, bakit hindi normal ang pagtibok ng puso ko, may sakit na ba ako sa puso? Halos kapag kasama ko siya ganito ang nararamdaman ko. Talagang magkakasakit ako sa kanya hindi lang puso. Sakit rin siya sa ulo. Guys maaga pa para dyan bot, pa-suspense na ani ni Red. Ngumiti siya sa akin na ikinakunot ng noo ko, nilingon niya rin si Radley at nginitian. Sinundan ko siya ng tingin, kaya nakita ko kung paano nag-iba ang aura ni Radley, mukhang naguguluhan rin sa sinasabi ni Red. You two can start. Naputol ang iba pang sasabihin ni Red nang batuhin siya ni Radley ng tsinelas. Shut up Red. Don't talk like that in front of my wife, ani ni Radley at tinapunan ng masamang tingin si Red. Narinig kong may sumipol na naman, ano ba to? Sa pagkakaalam ko lahat sila anak mayaman, bakit mukhang may kasama akong mangangahoy rito? Yes, I got you. Gusto kong tumalon sa tuwa, nang mahawakan ko ang phone ko, akala ko kung nasaan na ito napunta. Binuksan ko ito, laking gulat ko na lang nang makita ang oras. 10:17 p.m. Gabi na, hindi makapaniwalang tanong ko sa sarili ko. Akala ko nagbibiro lang si Rex. Yes ma'am, the four said in unison. God. Narinig nila ang sinabi ko. Wow! My God I need to go home. Nagmamadali kong niligpit ang gamit ko na nakalabas, dahil sa paghahanap ko nitong phone ko. Naglakad ako papunta sa may pinto, wala akong balak na magpaalam pa sa kanya o kanila. Gustong gusto ko nang umuwi. Napahinto ako sa paglalakad nang may humila sa akin pabalik, at napasandal ako sa dibdib niya, at nagkatitigan kami. Ito na naman. Kalma ka lang heart, gabi na, dito ka na lang umuulan pa oh. I cuts him off. I don't care. Gusto ko nang umuwi. Hinahanap na ako sa bahay, so please open this door. Inis kong sambit. Naiiyak na naman ako, kasi naman mag-aalala sila manang sa akin pag nagsumbong sila kay mom, baka hindi na ko makalabas ng bahay na walang alalay. No, they're not. Napatingin ako sa kanya. What do you mean, look? Paano niya nasasabi? Wala siyang alam. What I meant is, tumawag sa akin ang mom mo, she said that you stay in my place tonight. Hindi ka makontak, kaya ako ang tinawagan niya. Nginitian niya ako nang nakakaloko. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. Wala kang kasama sa inyo. Your mom needs your maid so, she bring it all to the resort. If you want you can stay here at my place, until they come back. He added. Ano? Hindi pwede. What? No way. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko bang nagsasabi ka ng totoo o gawa-gawa mo lang yan, para hindi ako umalis. Natigil ako sa pagsasalita nang tumunog ang phone ko. Mommy calling. Tumingin ako kay Radley, he shrugged, inirapan ko naman siya, at tumalikod ako sa kanya, at sinagot ko ang tawag ni mom. Hello mommy.
Masaya kong bati kay mommy. Thanks God. Nakontak na rin kita Eliza. What happened to you ha? Your phone not reachable? Ani ni mom sa kabilang linya. Napakagatlabi ako dahil ilang araw ko nang hindi binubuksan ang phone ko, hindi ko naisip na tumatawag sila sa akin. Sorry mom. I make you worried but don't worry I'm fine. Nakatulog lang ako. Ani ko at kinagat ko uli ang pangibaba kong labi. Yeah, I know. Radley told me when I call him. You're with him and I'm reassured that you're safe. Masayang sambit ni mom. Bakit ba ang laki ng tiwala ni mom sa lalaking to? Tumingin ako kay Radley. Namalsa siya at nakasandal sa pader, habang nakatingin sa akin. Mom. Tawag ko kay mom nang hindi na siya nagsasalita. Baby, dyan ka na muna kay Radley, wala kang kasama sa bahay, your safety in his hand, okay. Marami kasing aayusin dito sa resort natin so, I need the help of your manang. Kahit marami na tayong tauhan, mas kailangan ko ng mapagkakatiwalaan, do you understand me? Basta bukas andito na sila. No baby, 1 week sila rito, okay. What if kila Andrea na lang ako? Or si Andrea ko na lang papuntahin sa bahay? Sanay naman kaming magkasama together. No baby, may asawa ka na dapat sa kanya ka. Nakakahiya kay Andrea, okay. Pero mas nakakahiya kung pipiliin mong magstay together with your best friend, over your husband right? Sige na may gagawin pa si mommy. I'm gonna end this call. I love you baby take care. Don't worry, Radley will taking good care of you. Love you too mommy, sending kiss and I love you to daddy. Malungkot kong ani. Oh, sweet naman ng prinsesa ko. I love you more darling, ani sa kabilang linya. Daddy. Bulalas ko. Yes baby. Daddy ayaw ko. Pagsusumbong ko kay daddy. Honey wag mong inispoiled ang anak mo, kahit magkampihan pa kayo my decision is final. Si that baby. Walang laban si daddy. Rinig kong usapan nila sa kabilang linya. Si mommy talaga. Bye daddy. Mom. I pouted. Bye sweetie. Mom and dad said unison. I end the call. Binalik ko na sa bag ko ang phone ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Kahit ayaw kong magstay dito, pero wala na akong magagawa. Napasimangot na lang ako, ano pa nga bang magagawa ko? So, you're staying? He seriously asked me. Oo na, may choice pa ba ako? Sagot ko sa kanya. Padabog akong bumalik ng living room. Nakita kong nagtatawanan sila Red, pero agad rin namang tumigil nang makita ako. Nakasimangot lang ako, puro bad vibes ang araw kong ito. First, hindi ako nakapasok sa class this day, take note whole day. Second, may nangyari sa amin ni Radley nang hindi ko napansin, yun ang nakakainis. Third, dito pa ako mag-stay sa kanya for a week. Paano kung mangyari ulit yung kanina? I don't want to bring baby in a early age. Ang bata-bata ko pa. Baka naman tamang hinala ka lang Eliza, malay mo pinalitan ka lang niya ng damit. Tama. Pinalitan niya lang ako, pero he said isn't obvious. Huhuho ang gulo. Nababaliw ako rito ayaw ko. Ba't ganyan ang itsura mo? Tak ang tanong ni Red. Umiling ako. Binaba ko sa sofa yung bag ko, at uupo na sana ako sa couch nang may humila sa akin patayo. I said change your clothes, didn't I? Galit na sabi ni Radley. How many times do I have to tell you? Kanina ka pa. Ayos naman ang suot ko, bakit gusto mo akong magpalit? Naiinis kong saad sa kanya. Napahawak siya sa batok niya. Hot. Tumingin siya sa dibdib ko, at sinundan ko siya ng tingin. Nanlaki ang mata ko at dali-dali kong tinakpan ang dibdib ko. Ang nipis pala ng suot kong damit, at nakikita ang ano ko, yung cream bra ko. Tiningnan ko siya, nag-iwas siya ng tingin sa akin. Sinulyapan ko din ng tingin ang mga pinsan niya, patay mali siya ang mga loko. Now, still, someone cuts him off. Bitawan mo nga ako, pag-alit kong sabi. Nangangamoy selos guys, sabi ni Rex. Kaya napatingin ako sa kanya, at nginitian ako ng nakakaasar. Ako ba pinagkakaisahan nito? Hindi no, why should I? Tigilan niyo nga ako, nakakainis na ah. Ikaw bitawan mo ako, you're liar as always. Tinulak ko siya palayo sa akin, napabitaw siya hindi naman kasi siya nakakapit sa akin ng mahigpit,
kaya kinuha ko ang bag ko at umakyat na ako sa taas. Feel at home lang Eliza. Eliza, ay, sabi naman ng apat. Hindi ko sila pinansin, at dumiretso ako sa kwarto ni Radley. Nilagay ko sa kama ang bag ko, bago ako naupo. Bigla na lang tumunog ang tummy ko, gutom na ako. Wala naman akong nakitang cabinet dito, na saan ang damitan niya. Grabe ang lawak nitong kwarto niya, mas malaki pa kaysa sa room ko. Binuksan ko ang unang pinto, pagbukas ko sumalubong ang shower gel niya. Nanlaki ang mata ko, at hindi ko maiwasang mapamangha. Ang laki ng CR. May bathtub sa kaliwa, at sa dulo naman ang shower room. Sa harap naman ay ang napakalaking sink. May katabi itong isang malaking cabinet. For sure mga towel, and mga gamit sa pangligo ang nasa loob. Grabe mas malaki ang CR niya sa CR ko sa kwarto. Pumunta ako sa isa pang pinto, akala ko ay walk-in closet na, pero mga collection niya ng cars, maraming iba't ibang style ng cars motor, kotse, airplane stuff. I think ang mga gumagana is remote control mga pan-display siya, pero ang iba ay umaandar. Parang bata, may mga robots rin, in fairness ang ganda ng pagkakaayos sa lalagyan, mukhang pinagplanuhan talaga siya. Ang ganda sa mata ang linis. And the another room is a walk-in closet, nagmumukha akong Egner auntie, mayaman ako pero ang room ko may 2-door lang, which is bathroom and closet at maliit lang. Dahil ito ang hinahanap ko, pumasok na ako sa walk-in closet niya. Ang first row is all branded shoes iba't ibang design, but it's all white, mangilan-ilan lang ang may kulay. Nasusuot niya pa kaya to lahat. Nakalagay ang mga sapatos niya, made of glass na shoes cabinet. Next row mga nakatuping damit sa pagkakaayos. Halatang pangbahay ito, kung ang sapatos niya ay karamihan puti, kabaliktaran naman sa mga shirt niya more on black. Kunti lang ang ibang kulay. Kinuha ko ang black sweatshirt. Ito na lang ang isusuot ko. Hinubad ko na ang shirt na suot ko, matutulog lang rin naman ako, kaya hinubad ko na rin ang bra ko, hindi naman manipis itong clothes, kaya okay lang. Nanlaki ang mata ko nang maisuot ko na. God! Sobrang laki. Imagine aabot na sa tuhod ko, at hindi litaw ang kamay ko. Hindi rin bakat ang dibdib ko dahil sa malaki nga ito at itim pa. Okay na ta. Nagugutom na ako, gusto ko nang kumain. Kinuha ko ang damit na suot ko kanina, at nilagay ko sa laundry basket na nakalagay sa loob ng bathroom. Inayos ko muna ang sarili ko sa salamin, ang laki talaga pero okay na to. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Bakit ang tahimik? Inilibot ko ang aking mata nang makababa ako. Nasaan na ang mga tao? Bakit si Radley na lang? Radley, kuha ko ng atensyon niya dahil focus siyang nanunood ng basketball sa TV. Nakataas pa sa center table ang paa niya. Mukhang tambay lang ang pig. He answered without looking at me. Nasaan na sila Red? Tanong ko. Naglakad papalapit sa kanya, uupo na sana ako sa couch, ngunit natigilan ako nang lumingon siya sa akin, at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Why did you choose that to wear that? Walang emosyon niyang tanong. Umuulan, nilalamig ako, kaya ito na lang sinuot ko bakit bawal. Tinaasan ko siya ng kilay, inirapan niya lang ako at ibinalik ang mata sa TV. Inirapan ko rin siya kahit hindi niya nakita, at umupo ako sa couch. Hindi kami nag-iimikan, boses lang na nagmumula sa TV ang naririnig ko, nakikisabay na rin ang tummy ko. Gutom na ako. Anong gagawin ko? Nagugutom na ako. Reklamo ko at napasimangot ako. Tiningnan niya ko at kaagad ring inalis, at umiiling-iling siya na umalis ng living room. Wala ba siyang balak na pakainin ako, talagang iniwan niya pa ako. Ito ba ang sinasabi ni Mom na nasa mabuting kamay ako? Ginugutom lang ah. Here's your food, eat up. He said. Napalingon ako sa kanya na may dalang tray, na may laman na pagkain, it's all Filipino dishes. Rice, fried chicken, menudo, chicken adobo, fried fish, apple juice and water, inilapag niya sa center table isa-isa ang mga ito. Pagkalapag niya bumalik sa kitchen, pagbalik niya may dala siyang stand na kapatong rito ang plates, fork and spoon. Nilapag niya sa sofa, kaya parang table na siya. Nakatingin lang ako sa kanya, at pinagmamasdan ang ginagawa niya. Eat up.
Tumingin siya sa akin, kaya nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. He smirked and he walked towards me, walang sabi-sabing binuhat niya ako. Magpaprotesta na sana ako, pero agad niya rin akong binaba sa sofa, kung saan niya inihanda ang pagkain. Napatulala na lang ako sa kanya, pinagmamasdan ko siya nang nilalagyan niya ng rice, chicken adobo sauce ang rice ko, fried chicken, fish. Halos punuin niya na. Nilingon ko siya, kaya magkalapit na ang mukha namin, dahil sa likuran ko lang naman siya nakaupo. Napahinto siya sa paglagay ng pagkain sa plato ko. Why are you doing this? Tanong ko sa kanya nang magtama ang mga mata namin. Binalik niya sa tray ang bowl ng chicken adobo. Why? Is there something wrong? Seryoso niyang balik na tanong sa akin. Wala akong makitang emosyon sa mata niya. Hindi kami ganito, naninibago lang ako. Kasi, he cuts me off. I didn't do it to you before. Dugtong niya sa sasabihin ko. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, naramdaman ko na lang ang kamay niya na ipinulupot sa katawan ko, at sinandal niya sa likod ko ang ulo niya. I know you're still mad at me, but let me do my responsibility to you. Let me take care of you, serve you. He husky whisper. Napairap naman ako. Oo na, bitawan mo na ako. Gutom na ako, paano ako makakakain kung nakayakap ka pa dyan? Pagmamataray ko sa kanya, para itago ang kilig na naramdaman ko. He kissed my shoulder, bakit hilig niya kong halikan sa shoulder? You're cold right, that's why I hug you. He whisper husky that's make my eyebrow raise. Hindi na ako nilalamig, kaya bitawan muna ako chancing ka lang, pinatong niya sa shoulder ko ang baba niya, tinupi niya ang sleeves na suot ko. Bakit ba kasi ito pa ang napili mo? Balot na balot ka. Reklamo niya habang inaayos ang sleeve, para makalabas ang kamay ko. Hindi ko na siya sinagot, dahil gutom na ako, mas lalo pa akong nagugutom sa masarap na amoy ng mga ulam, delicious. Lumipat siya ng upuan, kaya napapagitnaan namin ang stand kung nasaan ang plato ko. I feed you. Presinta niya. Kinuha niya na rin ang spoon and fork para subuan ako. Ako na lang, nauutol kong ani, at inaagaw sa kanya ang spoon, pero hindi niya binigay umakto na susubuan ako na may lamang rice with adobo. Wala na akong lakas makipagbangayan sa kanya. Gutom na ako. Ang gusto lang naman ay makakain na. Para akong bata na pinapakain ng daddy. Kasi naman naka-Indian sit pa ako, pero tago ang paa ko sa damit ko ang laki kasi Sinusubuan niya ako ng sinusubuan, kaya tanggap ko lang ng tanggap gutom ako Umaandar ang pagiging matako ko. Pagkatapos kong kumain iniligpit niya na, ang tagal niya ngang makabalik, naghugas pa siguro. Akalain mo yun, marunong siya ng gawaing bahay. Talo pa ako. Wala akong alam sa gawaing bahay, ang alam ko lang magtupi ng hinigan ko. Kung may alam man ako sa pagluluto, yun ay ang paglagay ng hot water sa cup noodles, yun ay kung pagluluto ang tawag doon. Kailangan kong matuto bago kami magsama sa iisang bahay, nakakahiya naman sa kanya, kung siya ang gagawa, tsaka paano ako kung wala siya. Masaya rin ako kahit papaano, dahil nalaman kong wala talagang nangyari sa amin. Pumunta kasi ang babae na nasa front desk kanina, at may ibinigay ito kay Radley na susi. Napagkaalaman ko na ang babaeng iyon ang nagpalit sa akin. Kahit kasi babero at maloko si Radley ang gentleman niya pagdating sa akin. Let's slept it's already late. Nabalik ako sa katinoan nang marinig ko ang boses niya, na mukhang antok na. Pinatay niya ang TV at naglakad na paakyat sa itaas. Oh wait. Sa iisang room kami matutulog. Radley, tawag ko sa kanya. Oh, sound sleepy na ang baby ko. Sa iisang room lang tayo matutulog. Nilingon niya ako at tiningnan ako na nakataas pa ang isang kilay. Saan pa? Songgit. Hindi pa pwede. Sumunod naman ako sa kanya, nanlaki ang mata ko nang makapasok ako sa kwarto. God! Magkakasya kaya kami dito sa kama? Kahit na king size to, kung makahiga naman siya sinakop na lahat. Radley, may ibang room pa rito. Mahina kong tanong sa kanya. Meron. Nakikita mo naman siguro. Mahiga ka na nga. Inaantok na ako. Isinubsob niya sa unan ang mukha niya.
Saan naman ako hihiga Gitnang-gitna siya tapos ang posisyon niya, parang ayaw naman na magpatabi. Kahit na malaki ang kama feeling ko ang sikip-sikip sa kanya. Pwede bang sa kabila na lang ako? Nahihiya kong tanong. Please pumayag ka. Ayaw mo ba kong katabi? Tanong niya at sumilip sa akin, nakadapa kasi siya sa kama. At nakasubsob ang mukha niya sa yakap-yakap niyang unan. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi bago yumuko. This is not right, I mean awkward. Mahina kong saad dahil nahihiya ako. We're husband and wife, right? I can't see wrong if we slept in the same bed. He added. Oo, alam ko mag-asawa kami, hindi ko makakalimutan. Kahit na, ang bata ko pa tsaka. He cuts me off. Enough, you're talking too much. If you want, you can sleep in the other room, no light and dirty. Aniya sa board na boses. Bakit ganun? Ano, bakit? Sabi, he cuts me off again. Shut up, let's sleep. Tinap niya ang space sa bed sign na tumabi na ako sa kanya. If you wouldn't want to sleep beside me, the floor is waiting for you. What? Sa lapag niya ko papatulugin. Binabawi ko na gentleman siya. Ano? Ikaw ang lalaki sa ating dalawa. Dapat ikaw ang matulog sa lapag, ako dito sa kama. Protesta ko. Ayaw ko nga, baka magkasakit pa ako, malay ko ba kung nilinis yan kanina. It's my room, my bed, my place. It's your choices not mine. Inis niyang sabi. Sungit. Kanina lang napaka-sweet and careful. Ngayon parang babae na may period sa sobrang sungit. No choice. Ayaw ko sa lapag masakit yan sa likod, hindi ako sanay sa matigas na higaan. Nahiga ako sa right side niya, para akong statue ayaw kong gumalaw, ang awkward. Lumipas ang minuto pero gising na gising pa rin ako, hindi ako makatulog. Tatagilid sana ako patalikod sa kanya, nang naramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko, at niyakap niya ko kaya nilingon ko siya. His eyes are closed, he's sleeping. Tiningnan ko ang kamay niya, at dahan-dahan kong inaalis pero hindi ko kaya. Ang bigat, parang sinasadya, tulog ba to o nagtutulog-tulugan? Radley, I call him. No response. Radley, kamay mo. Ang bigat, chancing ka na naman. Naiyuyugyug ko ang kamay niya para magising siya, at alisin niya iyon sa katawan ko, pero mas lalo niya tuloy akong niyakap, at inilipat niya ang ulo niya sa unan ko. Share na nga kami sa bed, share pa sa unan. I can feel his warm breath in my neck. Let me hug you. I didn't do anything, you're cold right. That's why I wanna hug you the whole night, good night my lady. He husky whisper and kiss me on my neck, that make my heart race. Radley, saway ko sa kanya nang makabawi ako. Sa ginawa niya. Kakasabi pa lang na wala siyang gagawin, bakit hinalikan niya ako sa leeg dahilan para magsitayuan ang balahibo ko, hindi na rin normal ang heartbeat ko. Kakasabi mo pa lang na wala kang gagawin, tapos manghahalik ka dyan. Pinalo ko ang kamay niya, I heard him chuckle. It's my way saying good night. He husky whispered. Pakiramdam ko nagsikyatan lahat ng dugo ko sa pisngi. Kikiligin na ba ako? Ilang minuto pa ay naramdaman ko ng bumigat ang paghinga niya. Nakatitig lang sa dingding dahil hindi ako inaantok. Hinawakan ko ang braso niya na nasa tummy ko, sinilip ko ang mukha niya at napangiti ako. Good night, my husband. Ito ang unang gabi naming magkasama bilang mag-asawa. Sa iisang bubong, hati sa kama at share din sa unan, pero mas tamang sabihin na ako ang ginawa niyang unan at sandayan.